2, verse number 6 to 14. Luke chapter 2, verse 6 to 14. So, akong basahon, tanawalan nyo diya sa inyong tindugan. Luke chapter 2, verse 6. And so it was that while they were there, the days were accomplished that they should be delivered. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country a shepherd abiding in the field, keeping watch over their flock by the night. And lo, the angel of the Lord come upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all the people. For all you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you: you shall find the babe wrapped in the swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts, praising God and saying, Glory to God in the highest, and all the earth peace, good will toward men. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you once again, O God, this afternoon. Salamat, Ginoo, sa mga tao na imo gidala pagbalik. Salamat, Lord, sa ilang presensya. Lord, nagpray ko, ikaw mag-bless kanila. Even ako, Ginoo, sa akong pagwali karon, tabangi ko, Ginoo, that I could deliver your message to God, na ang mga tao, Ginoo, mahimong silang mapanalanginan. Lord, wala ko'y mahimo kung wala ka. Kita na akong gipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. The message this afternoon, the good tidings of a great joy. Now, the Christian world celebrating Christmas on the month of December, no? But some Bible scholars believe that Jesus was born not on December 25 because it was winter in Jerusalem. No, ang winter sa Jerusalem bugnaw kayo, ang ilang mga karnero dili nila ni pagawson. Agtuo sila nga during sa springtime natao si Jesus Christ kay dunay mga magbalantay sa karnero na sa field, na sa gawas. Probably it's the month of April and May, June. No, mao na ilang gihunahuna nga time, but we don't know whether Jesus Christ was born on December, on April, but we ought to rejoice because more than 200 years ago, Jesus was born on Bethlehem to save us. Ang kamatuoran nga si Jesus Christ, natao siya. Amen? Sa una, wala pa'y record o kanusa si Jesus Christ natao, but we are sure nga natao siya. So, si Jesus Christ is our Savior. He came to this world to save us from eternal damnation. So ato ning pasalamatan. No, ato ni i-grab ang opportunity ng mga tao na bisan tuod wala sila maluwas, nag-celebrate sila niini, but igsoon ko sa Ginoo, we can share them the gospel, no, niini nga season nga ang mga tao nag-celebrate sila niining Christmas. Now mga igsoon ko sa Ginoo, the first point na ako pagkadadon that the birth of Jesus Christ was a good tidings. Amen? Ang pagkatao ni Jesus Christ, usa na ka maayong balita. In Luke chapter 2, verse 11 to 10, and the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings. Ganyan ang magbalantay sa karnero, ayaw mo kahadlok. Nagdala ko ninyo maayo nga balita, good tidings of great joy, which shall be to all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Kay natao na ang maluluwas. It brings you good tidings. Now it was good tidings because
He is the only way nga muda na to sa langit, si Jesus Christ. He is the only Savior. No? Og, in John chapter 14, verse 6, Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kung wala matao si Jesus Christ, dili siya mamatay sa cross. Dapat mapakatao siya, sama sa katao, even he is God, 100% God, but it's also a 100% man, si Jesus Christ. No? O namatay siya dito sa cross. But first of all, dapat siya magpakatao. So maigsoon ko sa Ginoo, pasalamat ta si Jesus Christ na tao siya. Amen? I cannot enter heaven. Dili ko malangit kung matao si Jesus Christ. Because natao siya, mo na inong na namatay siya dito sa cross, para bayad sa atong mga sala. That's the good tidings. In Titus chapter 3, verse number 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Maigsoon ko sa Ginoo, no, dili pinaagi sa atong buhat, pinaagi sa atong buhat, diya sa atong pagkamatarong, na atong nahimo, naluwas ta, but according to His mercy, sa kaluoy sa Diyos. Because the Lord Jesus Christ, He was born. O niya sa diha, ni puyo sa nining kalibutana, 33 years. Ay na, wala niya gihimo lago sa kaadlaw ng atong kaluwasan. O sayang akong mga anak, ako silang inon, no, I wish nga, makaagi mo sa akong naagian na mo ni Lauro nga lisod kaayo so that you become stronger na pagkatao. Nagsabot mi ni GR si Amam kay minyo naman si Amam, no? Pero gusto ko nga makaagi sila lisod nga trabaho. Ko anak, dapat mo trabaho ka diya, mahimo kang kanang sansaniro. Bisig usa lang kasi mana, tando man sa opa. Oh, sige. Tapos mahurnero ka, bisag usa lang kasi mana. Imo yung kagwantahon, gikan sa kadlawon, hantod sa udto, bisag udto na lang, taman. Pahuway na ka. And then maybe, mga 2 days nga gikan sa kadlawon, hantod sa hapon, diya ragyog ka. Ambot lang ikahamog, makaagwanta ba siya, no? Di sa igog, kapoy man ni pa. Pero si Jesus Christ, can you imagine? 33 years. Not only 2 days, not only 1 week. He came to this world, wa siya maanad. Nga siya rang usa, there's billions of angels nag-atiman niya. That He came as like an ordinary man, bisan pa sa iyang pagkatao, na tao siya sa pasungan. Aron iya kang madala dito sa langit. Niya humanta na luwas, di ta magpasalamat sa Ginoo. Ben, wa tay pag-asa nga maluwas, oy. Kung wa si Kristo matao, ngano man makasasala ta. It was a good tidings because our salvation is a gift from God. Ngano man nga maayo ning balita, because pinaagi kaniya maluwas ta. Pinaagi niya mapasaylo ang tanan natong sala. Kang kaluwasan pinaagi sa paghimog maayo, nya di ta kasiguro sa kaluwasan. Dili na maayong balita. There's dito estudyante pa ko sa una na inisulod sa ako mong tindahan sa Grisens na maligya sila kanang balantayang tore. Watch tower ba? Maligya siya. And then ako sang giingnan ko, unsa man na sir, ingon siya, nagdalami sa maayong balita. Muna among libro nga gibaligya. Ingon si Pastor Ramon, isa kapuya po na si tagbantay sa turi. Ingon ko, unsa din ang maayong balita, sir, kasiguro ka nga, kanang nakasiguro na ka, sir, nga makaadto kag langit. Ingon siya, walay makasiguro eh. Di man ta kasiguro. Mobita nang nagsangyaw mis maayong balita karon aron makaadto mis langit. Pero ikaw, sir, kasangyaw naman ka, nakasiguro ka nga moadto kag langit, isa, maningkamot pa. Ingko unya, imong giingon, nagdalakas mayong balita. Dili na mayong balita. Diba? You cannot say, it is the good tidings
Nagdala ko sa mayong balita nga ang tao dili makasiguro sa langit. Dautan nga balita. Amen? But the good tidings that Jesus Christ is the only Savior that we have. Ato na siyang sulog sa ligan, ato siyang tuhuan, makabatunta sa karigusuguruhan sa atong kaluwasan. Maunang mayong balita. Good tidings. In Ephesians chapter 2, verse number 8, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Dunay gasa ang Diyos. Kung dunay tao, mingon sa, mayong balita, dunay gasa ang Diyos, mayong balita na. May kapila man, atong bayaran, ug mayong buhat. Pagkalisod niya na, niya di takabayad ng uban. Pero ang maayong balita, nga, sa diha nga natao si Jesus Christ, gibandilyo sa mga anghel, ina niya, dapat magmalipayon mo, kay natao na ang maluluwas. For by grace are received through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Kristohanon, pag di ka mga lagad sa Ginoo, kapag ka-ingrato gyud nato, nga naman si Kristo, akong giingon, wala niya gihimo ang kaluwasan just one day, just 2 days, just 1 year. 33 years. And the end sa iyang kinabuhi, he hung on the cross. Grabe nga pag-antos. Ganing sa diyan, nag-ampos siya sa, dito sa Gethsemane. Nitulo ang iyang singot like blood because of stress. Grabe kay stress niya. Grabe ka kahadlok niya. Nga mo atubang siya, ugma, ililansang niya sa cross. Hantod nga mamatay siya. Maayo na lang karon kay lethal injection ang kanang tawag na. Injeksyonan ka kung kriminal ka, patyon ka, electric chair ka, seconds lang, patay na ka. Injeksyonan ka, tulog ka, patay na yun. Grabe si Jesus Christ, dili ingon ana, gikulata pa siya, gilansang sa cross, gitughang ang iyang kilid, sa diha nga nagbitay siya, muutong siya para dili kay sakit ang iyang kilid, ang iyang kamot, murag mabitas na. Can you imagine niya na? Si Brother Rini ganing Bartolaba, hadlok na sa indiksyonan. Pag kuang ko niya, pag vaccine good, kaya di naman pa vaksinon. Ingon siya, bahala na diha pasod, di na lang ko mo drive, kay di man na ita makadrive o wa tay vaccine. Kuahan na naman day ka. Pabaksin, amo siyang gipugos. Perting hawid niya nako. Pag-injection ko, gid sa kaayo ay. Basta ingon nanawag lang siya pag umag-vaccine siya. Di pamaulan ko, di ka pamaulan, nilagom, maging akong kamot, hinawid ni mo. How much more kung ilansang sa takros ka na gani? Injection, kuyawan magaita? Ha? O nga makabalo ka the next day, pagbitay ka sa cross, how many hours mag-antos ka, gikan sa buntag, magpasan ka sa cross, kulatahon ka. Oh, what a suffering. Christian, you remember Jesus Christ, how He saved us. And we need to preach the gospel. Nga naman, because maunay paagi sa kaluwasan, by faith on the Lord Jesus Christ, that there is a gift of God. Nakita gana sa Diyos. In Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kung atong kaluwasan, dili gift, kinahanglan natong bayran. Kung ang kaluwasan ba, dako ni kayo dako kayo ang kaluwasan. Di nato ni mabayran. Maghimo tag maayo, dili igo ang atong maayong buhat, ibayad niini. Mura na ni trapo nga nahugawan sa Dios. Salamat nga gitawag ning good tidings because it is the gift of God. Amen? Ang mga tao sa kaluwasan palang daan, good tidings, pasalamatan na nato ang Ginoo. No? Kung gikan ka sa merkado, pag uli nimo mingon kag nay maayong balita. Unsa man na? Ang mga isda libre na. Mo nay maayong balita. Dawato na ninyo walay bayad o kag nindot ana. Pingog nay mingon gikan sa merkado, mingon sila, nay maayong balita. Unsa man?
ang isda, tag sa kalibo ang kilo. Di na mayong balita. Siya nang kanay magdala sa pulong sa Ginoo nga maluwas ta, pinagi sa paghimog maayo, magsakripisyo ta, aron maluwas ta, and they will tell you, I'm bringing the good tidings. No, that's not good tidings. Bad tidings. Kaya di ta kasiguro sa kaluwasan. Pero maayong balita, kaya nakasiguro ta sa kaluwasan. Christian, atong imantala ang maayong balita. Amen? Atong sugdan sa atong lugar, sa atong minahal sa kinabuhi, sa atong mga workers. Because sayang ang kalag nga maimpierno nga pwede sila malangit. Bisag unsa ka makasasala ang tao, God can save them. Because the power of the blood, ang gahom ni Kristo, makaluwas siya bisan unsa ka makasasala ang tao. Ang Diyos makaluwas siya. So we need to tell the story about the Lord Jesus Christ. Number 2, the birth of Jesus Christ was a great tidings. In Matthew 1 verse 22, behold, the virgin shall be with the child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. And a great tidings because God lived with us through the Lord Jesus Christ. Now, ang pagpakatao ni Jesus Christ sa kadakong balita kay ang kaluwasan dako. Gitawag na siya great tidings. Why? Kay ang kaluwasan nato dako kaayo. Ang atong kaluwasan dili mapalit og kwarta sa tibuok kalibutan. Think about that. Even how rich you are, dili mo mapalit ang imong kaluwasan because ang kaluwasan dako kaayo. Mga Kristohanon dapat malipayon ta. Ano man, ang atong dunatay na angkon nga wala sa uban. Ang atong kaluwasan dili mapalit og bisa pag $1 million. 1 billion US dollars. Kung imong gidawat si Jesus Christ nga imong maluluwas, labaw pa ka nga nakadawat og gold nga usa ka barko. Right? Nga naman, ang atong kaluwasan, great, dako kayo. Dako bili. Salvation is a great tidings, and we need to share the great salvation to our loved ones, to our neighbors, to your friends, and to all the people. Diri sa ato, by the grace of God, dunay nanimba nga taga lapit sa Usamis, lapit sa Tanggob. Nya maingon sila, Pastor, pwede mi mo balik og simba? Ingko, pwede. Sa una, magod Pastor, maglabay rami diri, makakita niya nga simbahan, siya, may unta nga makasimba tadi ano? Unya, karon kay na may tulay, diri na lang mi manimba. Ang igsoon ko sa Ginoo, salamat nga nay mga tao ingon ni ana, mangitag simbahan. Siguro ang uban ninyo ingon ana mo. Si Pastor Louie, ako siya maduduman sa una. Muana siya sa church kay magpa-Bible study sila. Siya. Gusto siya Bible studyan, hantod na pastor siya. Pero talagsara kay mga tao ingon ni ana. Kasagarang mga tao, they don't care kung walay moadto nila. We need to share them the gospel. That's the reason why nganong magtarong ta sa atong kinabuhing Kristohanon aron mahimot ang kahayag sa uban. Kaya ang kaluwasan dako kaayo. Great. Ang tanang tao pwede maluwas. Pero dili tanang tao mo ang problema kadi sila motuo ni Jesus Christ. They don't care about the preaching of the Word of God, the preaching of the gospel. In 2 Corinthians chapter 8, verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for the sake He became poor. Na pobre siya. Can you imagine? Ang atong Diyos, dato siya, nahimo siyang pobre, that you through His poverty might be rich. Pinagi siyang kapobrehon, mahimutang dato, aron iya tang mada dito sa langit. The birth of Jesus Christ was the great tidings because our Lord Jesus Christ, that through He was rich, yet for our sake He became poor, that through His poverty might become rich. Every Christian is dato ta, kada Kristohanon. Wa man ko'y kwarta, Pastor.
Doon natay balay sa langit. O sa'y moabot na sa kong una-una, basta magsigig ko ka ng digsod ko ginawa. Yung ko dahil nga man sa Amerika, makaginawa man ko. Yung utaan ako sa doktor, Dok, nga sa Amerika, wa man kayo allergy sa... Ang problema magod kada kas Pilipinas, bugnaw imong balay, bugnaw imong sakyanan, sa gawas init kayo. Usab-usab ang temperament, mauna nga maglisod ka ginawa. Unya sa abugsad, daghang kayong factors yung gisulti nako. Tunaw na ako nga, sa una, magpalit ka kong balay sa Amerika, no? Kanang gamay lang gud kayo nga balay para lang mabuhi ko dito. Kay nindot magid mo ginhawa dito. Kay kanang grabe man ang atong allergy og sinus. Apan ingotag mahala po kayong balay diri oy. Di man puta ka afford. Apa maigsoon ko sa langit, ug imong gidawat si Jesus Christ nga imong bugtong og personal nga maluluwas, do na kay balay dito sa langit. Amen. Nga dili wa bisag kwarta sa tibuok kalibutan ipunon, dili to nila mapalit tungod kay mahal kayong bili. Amen? Pagkanindot kayo, mga igsoon ko sa Ginoo. Kita nga mga Kristohanon, besag wa tay kwarta usahay sa atong bulsa, pero labaw pa ta sa bilyonaryo. Kay luwas ta. Kanang atong kwarta sa kalibutan, biyaan na nato. Ako ganing si Kog 60 naman ko day. Ko pila ganito, ingnan ako si Jima. Pila ga edad sa akong papa namatay sa mga 67 siguro to. Ingko kung makaabot kong 7, mapariha ko sa akong papa, 7 years na lang. Kanya si Yoyo namatay 62. Duwa na lang katuig ko. Wala na. Mga igsoon ko sa Ginoo, pero salamat nga I have an assurance, I have hope, doon ako'y paglaom sa kinabuhing dayon. One day, kumubiya ko nining kalibutan na adto ko sa langit. Usahay kung naay mamatay, mingon siya, kaluoy nga namatay ni. Pero luwas na, no? Siya sa nagtanaw na to, yung kaluoy sa mga tao sa kalibutan, dagang kay problema. Pero sa kita sa nagtanaw nila, luuya niyo, namatay naman iguna ni. Pero ang namatay sa nagtanaw na to, kita may luoy. Pagkadaghan na itong problema diri. No? Pero bisag daghan tag problema mo, padayon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Why? Because we need somebody nga atong madala diya sa tiilan sa Ginoo. Para ang mga tao, dili maabot ang panahon, nga dili sila hukman sa silot sa sala, nga mao ang imperno. Now every Christian is rich because we have mansion in heaven. And the street in heaven, the Bible says, is pure gold. In heaven, dili na ta matigulang. Usahay ang atong naong, bisag unsaon na to ba, matigulang gid eh. Pero sa bata, pag magyug ko, di man po ko gwapo. Kanino si Lauro, gwapo ni. No? Sa may mga gwapuhon ninyo. Pagkatiguang na ninyo, gwapuhon na lang mo. Wanay uso. Ingon ang akong mga classmate, ingon sila, Re, sa una lagi rin, no? Karon no, ikaw na pinakagwapo na mo. Grabe, ako na pinakagwapo nila. Tiguang na. No, kay uban, di na mailhan ang ilang nawong, eh. Sa una, mga Coca-Cola body, karon Coca-Cola in can, expired pa yun. Namburot na ba? Pero salamat na in heaven, there is no sickness in heaven. In heaven, we never grow old. Di na ta matigulang. Every day, magpabilin ta. Wow. Di na and we live in heaven forever and ever. But the question is, how about your loved ones? They're saved. Your neighbors. Kung dili ka magtarong sa imong kinabuhing Kristohanon, unsaon man sila nga motuo sa mayong balita. In Revelation chapter 21, verse 21, and the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of one pearl. And the strait of the city was pure gold. And it were transparent glass. Wow. You cannot, compare sa langit sa lugar sa kalibutan. Because ang gihimo sa Ginoo, layo ra kayo kaysa mahimo sa tao.
It was a beautiful place. Salamat na nga na tao si Kristo. Ug naghatag na to sa kinabuhing dayon. And someday, mubiya ta nining kalibutan. Abot ang panahon, all of us, nga member din nga church, magkita na dito sa langit. We have a great fellowship in heaven forever and ever. Amen? Pero I'm sure, not all of us, nga makaadto sa langit. Because, dili tanan yun, nakadawat sa kinabuhing dayon. Some people, nagunahuna sila, nga maybe luwas na ko, pero dili ko dahil tinudanay. So, dapat nato siguruhon, pagkasayang sa imong kaluwasan, sa imong kalag. Nagsimba ka nila for how many years? Sige kag paminaw sa gospel. Unya, wa ka maluwas. Inagin, Lord, please, convict my heart. Siguruha gyud ang maong kaluwasan. Ingon si Paul, examine yourself whether you are in the faith or not. You need to examine. I will not judge you. No. Dili makajudge sa mga tao nimo, but you can judge yourself. Lord, tinuod ba gyud ka ako naluwas? Number 3, the birth of Jesus Christ, katapusan, was a glad tidings. In Matthew chapter 2, verse 9 and 10, when they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them till it come and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. The birth of Jesus Christ was a glad tidings because of our salvation is secure and assured in the Lord Jesus Christ. Ang pagkatao ni Jesus Christ ato ning ikalipay tungod kay siya ang naghatag og kasiguruhan sa atong kaluwasan. Pagkanindot ana nakasiguro ta. Kanang pagdawat sa kaluwasan, no? Usa na kanindot kaayo hinumduman nato nga panahon sa atong kinabuhi. Ay kaduha sang butang nga atong pasalamatan sa Ginoo nga nakasiguro ta. Gitagaan tag assurance sa atong kaluwasan diya sa iyang pulong. John chapter 10 verse 27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Ang karnero sa Dios maminaw sa iyang pulong ug mosunod kaniya. Ug karnero ka sa Dios, pasabot anak ka sa Dios, luwas na ka, mosunod ka sa Ginoo ug maminaw ka sa iyang tingog. Una ilhanan nga karnero ka sa Dios. And I gave unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave to me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. O bang mga tao, mingon sila, unsa man kung mahulog ta sa kamot sa Dios, imperno na sad ta. No, dili ka mahulog, duha ka naghawid nimo. Siya unsa makabuhi ko sa akong kaluwasan. Yes, I'm saved today, but how about makabuhi ko sa kaluwasan? Wala ka kasabot ingon sa Biblia, dili ikaw naghawid sa imong kaluwasan. It is the Lord Jesus Christ and God the Father. They shall never perish. Once you are saved forever. No one shall snatch them out of my hand. That's the promise of God. No one. Walay makaagaw kaninyo gikan sa akong kamot. And no one is able to snatch them out of my Father's hand. Duha ka kamot naghawid nimo. Ang kamot ni Jesus Christ, igo na nga pruiba nato nga makasiguro ta sa atong kaluwasan. How much more ang kamot ni Jesus Christ o sa God the Father? Alipay ba mo nga nakasiguro ta sa kaluwasan? Well, it's glad tidings. Ang pagkatao ni Jesus Christ, nakasiguro ta sa atong kaluwasan. Kay dili ta mo'y naghawid sa atong kaluwasan. Nakasiguro ko sa akong kaluwasan. Kay dili ako mo'y nagtago sa akong kaluwasan. It is God ang naghawid sa akong kaluwasan. Kung ako'y nagtago, pwede na ako ni malimtan, pwede na ako ni makawat sa uban. Salamat sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Dios, siya'y naghawid sa akong kaluwasan. Na ang atong kaluwasan dapat ato ning ikakalipay matag adlaw. Dapat mga lagat na sa Diyos, uban ang kalipay tungod sa atong kasiguruhan sa kaluwasan o sa oportunidad nga gihimo sa Diyos sa
atong kinabuhi nga makapangalagad ta niya. Ingon sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. It was glad tidings, the birth of the Lord Jesus Christ. The Bible says, we need to rejoice in the Lord. Siya nga ana sa Ginoo, dapat magmalipayon siya. Kaya ka ng mga tao, gatanaw biyan na nato. Siya tanawa ng mga baptist, mga anon kay mga naong. Dili na maluwas sila. Dapat nata sa simbahan, mag-smile ta. Malipayon ta kay mga anak ta sa Diyos. Ang imong ginahuna, ang imong problema sa nakoy utang pastor. Daghan kag problema ginahuna. Daghan mga blessing sa atong kinabuhi. Amen. Ayaw tong kwintahang mga butang awa nimo madawat. Ang kwinta ang mga butang ay mong nadawat. How about your salvation? How about your family? How about your work, your job, your money at the bank? Wa mo kay kwarta sa bangko, pastor. Kanang kwarta sa imong kaban. Kani-gani mga Bible student na magani mga kwarta ni. Ganina, may Bible student sa to, itong naong ato. Nilakaw man to nagpalit. Nihunong sa tunga-tunga sa karsada. Kay mupalit siya. Magkakay mupalit. Mag-service na ganing, dili ka mo magpalit-palit. Ato gay mong gi-discourage nga di mag-CR kung naanay nagkuan diri, nagtudlo sa pulong sa Ginoo, no? Kung inan si Luloy nga Loy, dimiriti ng magawas-gawas, Bible student good. Dapat kamo ang himahimong panalangin sa uban. Amen? No? Dapat malipayon kamo. Na may kwarta, wala. Bahala guay kwarta kung naa. Sulti mo guay kwarta kay tagaan ta mo. Og duha ka litik. Mga igsoon ko sa Ginoo, kung sa may inyong gikagulan, pastor, giaway ko, pastor. Ingon sa pulong sa Diyos. Kung naay mangaway na to, ato lang na silang iampo. Pray for them. Amen? Aron ang Diyos mudugang sa imong panalangin. When you are serving God, Satan is not happy. Satan wants you to be miserable while serving the Lord. But God wants you to rejoice while serving God. Amen? Malipay ang Ginoo sa diyang nangalagad ta niya nga malipayon. God commanded us, sugo ni sa Ginoo, to rejoice because Jesus Christ was born and He died. Namatay sa dito sa cross para nato. Now, atong pasalamatan ang Diyos sa iyang pagkatao o sa iyang pagpakamatay sa cross tungod og alang sa atong mga sala. Can you imagine someday, ato ra ning istorya diri, pero time will come, abot yun ang panahon, na kita tanan tuwa na ta sa langit. Kung tinuod yun mong gidawat si Kristo. Ako ganing, mura pa man ko, mura pa ko 20 pa edad ba, mura sa isinta naman. Dali ra kayang panahon, right? Usahay ganing, makakita ko edad og mga 50, murag gusto ko magmanoy bagay. Una-una ako, bata pa ko, sa isinta naman day ko. Kamu moabot yun panahon nga edad ninyo, mga 80 na. Ini ka 80 ninyo, wala na ako sa kalibutan. Sa una, ang akong mga tiguang, akong kuyog-kuyog, gikuha na sa Ginoo. Pumapuyo ta dito sa langit in eternity. But karon nga naapa ta sa kalibutan, ang tagay niyong pagtagad, mga espirituhanong mga butang. We need to work hard for the sake na mahimutang blessing sa uban so that we can help sa atong mga buluhaton, makatabang tabat. Ayaw ninyo ibutang ang inyo gayong focus tanan imong kusog diha sa mga kalibutanon nga butang. There's nothing wrong. Kung nakay kwarta, mahay kag trabaho, nakay negosyo, gusto sa Ginoo nga moasinso ang atong negosyo. Gusto sa Ginoo nga moasinso ka. Because gusto sa Dios mahimo kang blessing sa uban.
Pero ayaw ibutang ang imong kalipay sa mga butang ni kalibutan na lang. Maabot ang panahon nga sulayan ka sa Ginoo, wala kay kwarta. Ayaw kaundang sa imong kalipay, tanawa ang kaluwasan na imong nadawat. Kay gisugot ta sa Ginoo, rejoice. Magmalipayon ta diha sa Ginoo. Aron ang mga tao mahimot ang blessing nila. Kung mulabay ka sa inyong balay, nagmugot ka, mingon imong silingan, tanawa raw. Mao gini. Kay nangailad maguna sila. Pero bisag wa tay kwarta. Malipayon ta, ma-attract sila nato. Isa unsa may naa ninyo? Nganong malipayon man mo? Ingon sila kaning mga taga-isilbi, ingon sila pastor. Ang amo mga parinti pastor ba, nagtuo man pastor nga daghan may kwarta. Kung ano man siya, pag nawala sila kwarta, sa amo man mamaylo. Ingko kay mga, sige manggod mo, mga gwapo mong sanina inigsimba. Nagatuo man na sila nga, daghan mong kwarta, kay abi nilag dili na ukay-ukay inyong gisuot. Pero blessing na. Diba? Isa buhay pa kung nagbaptis ko, tanawa, nagkapahapay sila. Daghan ka na silang kwarta. So dapat malipayon ta. Amen? What is your problem today? Why are you sad? Rejoice in the Lord always. And I say again, rejoice. Nga naman, kay natawa na si Jesus Christ. Not only natawa siya, nagpakamatay na siya dito sa cross para sa atong mga sala. O nabanhaw na siya. O naghatag na to sa kaluwasan. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God. Ikaw na tao ng kalibutan na, o ikaw namatay para sa among mga sala. Salamat, Ginoo, nga imong gibayran ang tanan namong sala. Thank you, Lord, for salvation. Lord, I pray that every believers, ilag yung tan-aon, Ginoo, ang kanindot sa kinabuhing Kristohanon. Lord, nasayad kami, dili kami mahimong malipayon, magkinabuhi, na dili kalibutanon, dili Diyos nun. Lord, help every one of us. Kami, Ginoo, maglakaw gyud sa imong kabubuton. Lord, nga kami mapasalamaton sa among kaluwasan. Nga mga lagad kami giya kanimo uban sa kalipay. In spite of all the trials and testing na among giatubang and problems, Lord, help us to rejoice. Help us to God to recognize na naana mo ang pinakanindot na sitwasyon sa among kinabuhi, ang among kaluwasan. Lord, tabangi kami, muha kaming blessing sa uban. In Jesus' name I pray, Amen.